Ang mga pro Duterte, hindi na nila iniisip kung ano yung tama at mali. Alright, welcome back po sa lahat ng ating mga kababayan. So ngayon ay pag-usapan naman natin itong patungkol sa pagiging isang DDS o yung mga pro Duterte kung tawagin. At i-compare natin sa mga pro Philippines mga kababayan. Ang mga pro Duterte, hindi na nila iniisip kung ano yung tama at mali. Hindi na sila nag-iisip kung sino yung kakampihan nila, kung sino yung paniniwalaan nila. Basta kung yung isang tao, kahit may kaso pa yan, kahit basta pasok sa naratibo nila yung sinasabi, basta sa tingin nila kakampi nila yung tao na yan, susuportahan nila yan mga kababayan. Katulad ni katulad ni Kibuloy, ayokong tawaging Pastor Kibuloy kasi hindi bagay sa kanya. Si Kibuloy, alam nyo, patong-patong ang kaso niyan. May human trafficking, rape, maraming kaso yan. Pati isipin mo, pati sa Amerika nagkaroon ng kaso. Legit talaga ang kaso niyan mga kababayan. Pero ang ginagawa ng mga DDS, kinakampihan pa rin nila yan si Kibuloy. Si PRRD, bukod sa napakaraming pinatay, at higit sa lahat, minura na ang Diyos ni PRRD, talagang nilapastangan niya ang ating Diyos, ay patuloy pa rin kinakampihan ng mga DDS, pinagtatanggol nyo pa yan. Marami pa, yung mga DDS officials, yung mga congressman, senador, o kasama na rin ng mga Duterte. Ni minsan ba, narinig nyo ba sa mga yan na kinundi na nila ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea? Grabe na yung pangabuso na ginagawa sa atin ng China, pero sila, wala lang sa kanila, pro-China nga sila kung tawagin. Alam nyo, kahit sa mga fake news, mga chismis ng kung ano-ano pa, katulad ng chismis ng 18 Cargador na mga mali-malita issue daw, naniniwala kayo. Hindi naman sapat na ebidensya yun para paratangan ng isang tao. Kasi ako, pwede kong sabihin na, si Duterte, hinatiran ko ng, ng maleta. Maniniwala ba kayo nun? Di ba, kwento lang yun. Hanggat wala akong pinapakitang ebidensya na may picture kami ni Duterte, ni Digong, na may hawak siyang maleta, binigay ko sa kanya, doon kayo maniwala kasi ebidensya talaga yun. Hindi yung chismis lang, maniniwala na kayo. Kasi sa totoo lang, mga DDS, sobra na ang pagiging panatiko nyo sa mga Duterte. Akalain nyo, si Digong, minura niya ang Diyos, nilapastangan niya ang Diyos. Pero anong ginagawa nyo? Pumapalakpak pa kayo. Pinagtatanggol nyo pa. Diba? Nagtatawanan pa yung mga tao habang nagsasalita si Digong na minura niya ang Diyos, nagtatawanan pa. Diba? Nilapastangan na ang Diyos, ikaw na DDS, kinakampihan mo pa. Sino ba ang mahalaga sa'yo? Si Digong o ang Diyos? Pag-isipan nyo yan mga DDS ha. Kasi naalala nyo yung kwento ni Digong na pininggir niya daw yung katulong nila. Habang nagsasalita siya, nagtatawanan yung mga tao, yung mga DDS doon. Imagine niyo, binaboy na yung katulong, masaya pa kayo? Ganyan na ba ang utak talaga ng isang DDS? Tama lang din siguro na tinawag kayong mga DDS, no? Kasi ang loyalty nyo sa mga Duterte lang. Kung ikaw ay isang pro-Philippines mga kababayan, dapat wala kang idolo, hindi ka panatiko sa kahit na sinong politiko. Kung ikaw ay talagang pro-Philippines. At higit sa lahat, ipaglalaban mo ang karapatan natin sa West Philippine Sea. At mahalaga na dapat iginagalang natin ang ating pamahalaan. Kasi bukod sa utos ito ng Diyos na igalang natin ang ating pamahalaan, kapag bumagsak ang ating gobyerno, kasama tayo sa babagsak noon. Damay tayo doon. Kasi alam niyo mga kababayan, Diyos ang nagtalaga ng mga leader natin. Kahit man masama yan, may purpose ang Lord niyan. Katulad si Digong, nung umupo si Digong, may purpose ang Lord noon, bakit siya inilagay bilang Pangulo. Ngayon, dapat igalang natin yon. Kasi kung hindi natin igagalang ang ating mga leader sa pamahalaan, parang binastos o hindi na rin natin iginagalang ang Diyos na nagtalaga sa kanila bilang maging leader natin. Ang isang pro-Philippines, mga kababayan, marunong gumalang sa justice system natin. Marunong tayong sumunod kung ano yung sinasabi ng batas. Kaya ako nga mga kababayan, pinaparatangan ako ng mga DDS trolls na bayaran daw ako, loyalista daw ako. Ulitin ko po, hindi po ako loyalista. Marunong lang ako tumingin kung ano ang tama. At pag nagkataon man na magkaroon ng investigasyon at mapatunayan na talagang may matibay na ebidensya laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat na ma-impeach siya. Dapat na matanggal siya sa kanyang pwesto bilang isang presidente dahil may ebidensya laban sa kanya. Kasi alam nyo mga kababayan, pag DDS talaga, iba mag-isip. Katulad nitong si Cayetano, may latest video lang siya na binibira na naman niya si Lacson. Ang dami niyang sinasabi kay Lacson doon. Kesyo, alam niya daw kung sino yung mga nagbibigay din ng mga sponsor ni Lacson. Katulad ng Ishba ni Marcoleta, yung mga nag-donate. Alam niya daw kung sino. Ngayon, kung matino ka mag-isip na, kung isa kang DDS na matino mag-isip, itong si Cayetano, DDS din, di dapat magsampa ka ng kaso sa korte. Tulad ng ginawa ni Lacson, may ebidensya si Lacson laban sa'yo, di sinampang ka ngayon ng kaso ni Lacson sa korte. Yun din ang gawin mo. Kung alam mo pala hindi yung puro kwento ka lang.
Kasi walang mangyayari sa pinaglalaban mo. Paano ako, kami mga mamamayang Pilipino, paano kami maniniwala kung hindi mo ipinapakita ang ebidensya mo na may matibay kang ebidensya labang kay Lacson? O yung mga 18 kargador plus 4, may plus 4 pa yun. Bali 18, 22. So, wala na. Asa na sila ngayon? Nagkalat lang ng kasinungalingan, ng walang ebidensya, hindi naman nagsampa ng kaso sa korte. Nanahimik na. Yung attorney nila, si Baligod, wala na. Wala na rin. Attorney ka eh. Kaya mo yan. Dapat magsampa ka ng kaso kasi attorney ka. Simula nung nakulong si Marcoleta at si Dipensor, wala, hindi na rin kayo nagparamdam. Bakit? Wala na bang pinanser sa inyo? Akala ko ba? Ang akala ko kasi, ang sabi ni Mike Dipensor, sumusuporta lang, tinutulungan niya lang daw yung 18 kargador. Ibig sabihin, kaya niyong gumalaw kahit wala si Mike Dipensor. Kasi tumutulong lang naman pala si Mike Dipensor. Bakit ngayon nawala rin kayo? Parang lumalabas tuloy na hindi niyo kayang gumalaw kung wala ang Mike Dipensor at Marcoleta. Di ba? Pangatawanan niyo yung pinaglalaban niyo, hindi yung puro kwento lang kayo. Lumabang kayo ng patas, may ebidensya ka, magsampa ka ng kaso sa korte. Sampahan nyo. Ganun dapat. Hindi yung puro chismis lang ang sinasabi natin. Puro fake news lang, puro kasinungalingan lang. Alam nyo kasi mga kababayan, mahalaga na yung leader natin ay marunong makinig. Hindi bastos. Katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, isipin nyo, ang daming binabato sa kanya ng mga kasinungalingan, mga issue, mga paratang na kung ano-ano. Lumabang ba siya? Nakipagsagutan ba siya? Nagsalita ba siya ng masama? Di ba hindi? At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Makikita mo naman ang pamilya ni BBM, maayos ang pamilya nila. Ikumpara mo ba naman sa pamilya ng mga Duterte na gulo-gulo? Di ba? Kaya mahalaga, ang pagpili natin ng isang leader, hindi yung bastos, hindi yung palamura, hindi yung mamamatay tao. Dapat yung matuwid, yung matino mag-isip, may galang sa justice system ng ating bansa. Okay?